Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent pod ang inyong telepono. Ang lahat po ay sumabay sa pambungad na awit. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santilakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang marapatin ng Diyos tayong makiisa sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, "Parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan," sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap iyon ni Aaron, "Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin, igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila, sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto.
Ibinigay nila sa akin ang mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon. Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, "Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot ang Panginoon, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan ko kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha, sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilas-gilas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipunin pagdaka. Agad na dumulog sa puon si Moises na magitan siya, at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipunin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon, ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura
na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ang paghahari ng Diyos? Ang laman ng unang pangangaral ni Jesus, matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Marco, Kabanata 1, talatang 15. Ang sabi niya, repent, the kingdom of God is at hand. Maraming talinhaga ang ginamit ni Jesus upang ilarawan ang paghahari ng Diyos. Nang turuan tayo ni Jesus na manalangin, yun ang isang nilalaman. Mapa sa amin ang kaharian mo. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Sasabihin natin langit. Natural, sa langit, naghahari ang Diyos. Automatic yun. Dahil Diyos, yun, doon, laging siya naghahari. Saan dapat paghariin ang Diyos? Sa lupa. Ito ay pinarito ng Panginoong Hesus. Dahil hindi naghahari ang Diyos sa lupa, kaya naparito si Jesus upang paghariin ang Diyos. Ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Yung kaayusan, batay sa plano ng Diyos. Na ang Diyos ang nasusunod. Ang Diyos ang pinakatampok. Ang kanyang kalooban ang isinasabuhay. Ngayon, anong ginamit ni Jesus na larawan upang sabihin sa atin, ipaliwanag sa atin, ano ang paghahari ng Diyos? Saan niya inihalin tulad? Hindi sa butil ng mustasa lamang. Hindi sa lupa lamang na tinamnan ng butil, kundi sa butil na natanim sa lupa. Hindi inihalin tulad ng Panginoon ang paghahari ng Diyos sa lebadura, kundi sa lebadura na inihalo sa masa. Anong ibig sabihin? Para maghari ang Diyos, kinakailangan maghalo. Hindi ang balat sa tinalupan. Kailangan maghalo ang ano. Kailangan magsama ang ano. Ano ba yung butil ng mustasa? Sa ganang sarili niya, yun ay may kakayanang lumaki. Pero kung hindi matatanim sa lupa, hindi yun lalaki. Mananatiling butil. Kaya para lumaki, mapakinabangan, kailangan matanim sa lupa. At yun ang ginawa ng Panginoon para paghariin ang Diyos sa lupa. Si Jesus, nakihalo, nakisalo, nakipamayan sa atin. Ang tawag natin doon, ang misteryo ng pagkakatawaang tao ng Diyos. Nakihalo. And the Word became flesh. At ang salita ay naging tao. Namuhay bilang tao.
nakisama sa tao, lalo na't sa mga makasalanan, nakihalo sa makasalanan, sapagkat yun ang nangangailangan ng pagbabago. Pero hindi siya nagkasala. Hindi siya nahawahan ng kasalanan ng tao. Kundi anong kanyang ginawa? Inako, inangkin ang kasalanan at naging kasalanan. At anong ibinalik sa atin? Kapatawaran, pagmamahal. Kung gusto nating baguhin ang isang sitwasyon, kailangan nating makihalo. Kailangan nating hindi lang sumausaw, kundi bumabad. Katulad ng ginawa ni Jesus, nakipamayan sa atin. Unang-una, dapat ang Diyos naghahari sa ating sarili, sa ating isip, sa ating puso, sa ating pagkatao. Paano? Anong ginagawa ng Diyos? Naghahasik ng kanyang binhi na kung tawagin natin salita ng Diyos. Anong kailangan natin gawin sa salita ng Diyos? Papasukin. Matanim sa ating isip, sa ating puso. Humalo sa ating buhay. And let the Word of God transform us. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang magpanibago sa atin. Hindi yung pipili tayo ng salita ng Diyos na gusto natin at pabor sa atin. Ang kailangan natin, hayaan natin yung salita ng Diyos matanim sa atin. At alam natin ang talinhaga doon sa 4 na uri ng lupa na pinaghasikan ng magsasaka. May daanan, may batuhan, may dawagan, may mabuting lupa. Saan umusbong, saan namunga yung butil na nahasik sa mabuting lupa. At yun ang ating trabaho. Hindi pasibulin yung butil, kundi ayusin natin tayo bilang mga lupa. Upang kung humalo man ang salita, magbubunga ito sa atin. Maghahari ang Diyos. Bakit umalsa yung masa? Dahil sinamahan ng lebadura. Kung ang masa ay hindi lalagyan ng lebadura, hindi ito aalsa, at ito'y mananatiling matigas, baka hindi makain, baka sabihin natin gabato ang tinapay. Hindi papakinabangan. Anong ginagawa ng lebadura? Humahalo upang umalsa, maluto, makain, mapakinabangan. At yung kumain, maging malusog. So yun po ang una. Hayaan nating humalo sa ating buhay. At sa misa ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinadadalhan tayo ng butil, pinadadalhan tayo ng lebadura. Sa anyo ng salita ni Jesus at sa anyo ng tinapay at alak na ating tatanggapin. At hayaan natin yung ating tinanggap ay humalo sa ating buhay. At unti-unti, ito'y lumabas sa atin, sa ating salita, lalo tigit sa ating gawa. Minsan ayaw natin makidaw-daw sa masama, sa madumi. Natatakot tayo. Sadya namang nakakatakot. Natatakot tayo, baka tayo mahawahan. Baka tayo madala. Sa halip na tayo ang maging dahilan para luminis, tayo madala at tayo nagiging marumi. Pero kailangan natin yun. Makisalo, makisangkot, makialam. Ang tanong, anong bahagi ng lipunan ang madumi? Ang sa tingin natin, hindi naghahari ang Diyos. Kayo na po ang mag-isip. Ang ating bang tahanan, ang ating bang negosyo, ang ating bang simbahan, ang ating bang gobyerno. Anong bahagi ng ating buhay bilang mga Pilipino?
ang sa tingin natin hindi pa naghahari ang Diyos. Paano paghahariin ng Diyos? Dalhin si Kristo. Nasaan si Kristo? Nasa atin. Kaya sana po ang tumatakbo, lalo tigit sa panahon ng eleksyon, ay yung talagang hindi lang may mabubuting intensyon. Lahat ho yan, mabuting intensyon tumulong. Pero pag naroon na, nadadala na ng sistema. Nakakalungkot. Sana mas marami ang tumakbo na mas mabuti, hindi lamang ang intensyon. Mabuting puso, mabuting pamamalakad, para hindi ganitong ating buhay. Pag bumagyo, baha. Hindi lang kabuhayan ang nasisira, pati buhay. Pag may kalamidad, masigla sa relief operation, pagkatapos, hindi humahantong sa ganap na rehabilitasyon at long-term planning. Tapos magrereklamo tayo. Ba't hindi naghahari ang Diyos? Sinong gagamitin ng Panginoon? Sila lang ba? Hindi ba tayo pwede? Tayo rin. Ang totoo niyan, maliho talaga na ang pari makisangkot sa politika. Hindi yung kami inordinahan para pumasok doon. Kaya tama ho ang inyong comment, bakit ang mga pari nakikialam? Ang problema, ayaw nyo makialam. Iniiwasan, tinatakbuhan. Kaya ho, kumisa may mga sitwasyon, mga relihiyoso, mga pari na pipilitan. Yun ang ating problema. Ang dapat makialam, ayaw makialam. Tapos turuan, sisihang-sisihan. Sabihin nyo naman, Father, pag yun na nga ang pinagdaanan, ang bigat pa ng inyong homily. Totoo naman po. Ang ipinarito ni Jesus, paghariin ang Diyos. At kung kaya may simbahan, maging instrumento upang palawigin ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, paghuhubog sa mga tao, sa pamamagitan ni Kristo, upang ang mga taong nahubog, sila naman ang magpapanibago ng mundo. Anong layunin? Anong tungkulin ng simbahan? Transformation of the inner self. So that what follows is the transformation of the outer self, and therefore of the society. Pagpapanibago ng lipunan. Ito po ang hamon sa atin. Kaya tayo binyagan. Pag nabuhusan ang bata sa ulo, anong sabi? Yan ika, Kristiyano na. O, anong kasunod? Kain na. Pakimkim ng ninong at ninang na 100 o higit pa na hindi naman nakalista ang pangalan. Baka kay ninong at ninang, hindi naman nakalista ang inyong pangalan. Huwag kayong basta aako. Yan ang kauna-unahang bilin nang dumating dito si Cardinal Rosales nung kami batang pare. Huwag kayong tatanggap na kayo magkaanak sa binyag, sabi sa aming mga pare. Hindi dahil hindi kami pwede. Anong sabi niya? Baka hindi na ninyo bagampanan ang inyong obligasyon sa inyong inaanak. Dahil busy kayo. Tapos tayo magpipresenta, ay, pag ikinanganak ka ako. Baka iba sa inyong inaanak, may 100 na. Pero hindi nyo kilala. Sinong kilala nyo? Yung solo kayo nag-anak sa binyag, kilala nyo yon. Kristiyano na ika? Yes. Paano? Paano tayo magiging Kristiyano? Mapasa amin ang kaharian mo. Huwag po nating ititigil ang pagdadasal na mapasa amin ang kaharian mo. Sapagkat hindi pa ganap na naghahari ang Diyos. Una sa aking buhay, hindi pa ganap. At marahil sa atin din. Kaya tuloy tayo sa pagdasal, mapasa amin ang kaharian mo. Upang sa parati nating pagdadasal, lagi nating maalaala ang hamon sa atin ng Diyos. Instrumento ka, kasangkapan kita, upang maghari sa mundo.
ang aking pamamahala, ang aking pamamalakad. Mapasa amin ang kaharian mo. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, halina't manalangin tayo sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Nawa tayo kanyang kahabagan, kalingain at pagpalain ang ating itutugon. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa simbahang katolika at mga hinirang na tagapamuno rito sa pangunguna ng banal na Papa Leon, ng lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagsasalang-alang ng Diyos sa mga taong mabubuti ay madamanawa ang sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa mga bansa at mga piniling lider, upang ang kagandahang loob ng Diyos sa sino mang kumakatok at humihingi ng kanyang pagpapala ay matamunawa ang sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa mga dukha at may iba't ibang tiisin, upang ang pagkatok na matamo ang mga biyaya ng Diyos ay huwag nawa nilang kapaguran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Para sa mga kapatid nating nawawala at pinaniniwala ang pumanaw na, partikular ang mga sabungero, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nang walang hanggang kapahingahan sa kanyang kaharian. Nawa ay makamta nila ng kanilang mga naulilang pamilya ang kapayapaan ng kalooban sa pamamagitan ng pagkakamit ng hustisya at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Amang makapangyarihan, paunlakan mo nawa ang aming mga kahilingan. Ipagkalobong lagi naming kauhawan na makatagpo ka sa mga sakramento, sa mga gawain at lalo tigit sa mga dukha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngay aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin
Pagtitiwala ang sanhin ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob, pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Osana, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa,
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, inatin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naapi, at kalungan ng bayan mong sawi. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kumpas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkalobong ito'y magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit na indulhensya pinarya ngayon taon na Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay namang muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya ay nabubuhay pa. Naway magindaan ang Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo,
ang Ministry for the Youth ng Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio ay patuloy na nag-aanyaya sa mga kabataan na nagnanais maglingkod sa ating simbahan sa iba't ibang pamamaraan, pagbasa sa misa, pagiging kolektor, at pagsama sa iba pang mga gawaing pangsimbahan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Ika-4, Rome Pilgrimage. Kinagagalak po nang maipaalam sa inyo na mailan pang bakanting slot para sa ating pilgrimage sa Roma mula October 3 to 17, 2025. Espesyal po ang pagkakataong ito dahil dadalaw at magdadasal sa puntod na yumaong si Papa Francisco. Makapapasok sa Jubilee Doors ng mga major basilicas sa Roma at iba pang mga simbahan. Makabibisita sa Assisi, ang bayan ni na San Francisco at Santa Clara. Makapupunta sa San Giovanni Rotondo at Petrolcina upang dalawin si Padre Pio. At posibleng makatagpo ang bagong Santo Papa Leon. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya, kaalinsabay sa araw-araw na pagdiriwang ng banal na misa. Para po sa mga karagdagang detalye o kung nais ninyong humabol sa pagsama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Naway magsama-sama po sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog gamit ang mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan tapos ng ating pagdiriwang. Salamat sa Diyos.